Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayan Hirang. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Pag-uusapan po natin itong tumama na lindol, earthquake sa Mindanao. 7.8, malakas, no? Malakas and tumama ito doon sa area ng Sarangani area, no? Sarangani, General Santos City, Malapatan, doon sa dagat. Malapit sa seashore. So 7.8, malakas ito, malakas. And during the time nasa kainan tayo, bigla tayong medyo may tumama tapos medyo matagal eh. So dito sa lungsod ng Davao may mga matataas na building, wala namang malaking damage. And in fact, dito sa lungsod ng Davao wala namang casualty. Now, ano yung mga tips ng panahon ng earthquake? Sa pamilya, dapat meron tayong tinatawag na plano. So, bahay mo, master mo yung bahay mo. Dito sa bahay ko, pinag-aaralan ko kung saan, no? Sa second floor ako. Yung agdanan. So, yung sa mga low area, of course, pinto lang naman yan, labas. And napansin ko, nung naglindol, yung mga kasama ko, dinala ko doon sa open space. Kasi dapat isipin mo, dapat malayo ka sa kuryente. Paglabas mo, makikita mo kagad yung mga wire. Kasi minsan yan yung tinitingnan kung gumagalaw, no? So, avoid tayo sa mga power, no? Hindi ka pwedeng tumakbo doon sa malapit sa transformer o may kuryente, poste. Ang remember ko na tinuro sa atin, open space. So, number one, dapat meron ka ng plano. And anywhere, kahit sa restaurant, sa mga bar, disco houses, for security and safety reason, unahin mo talaga yung exit. Sa hotel, the same. Actually, pag nasa hotel, binubuksan kung saan yung exit, pinag-aaralan yung in case emergency plan. And the general rule na parating kong mabasa is bawal sumakay ng elevator. Kasi open yan eh, uga yan. So, then the other one is meron tayong dapat emergency kit, no? Na in case emergency, pwede mong kunin kagad, no? I think isang practical doon na sinabi itong kasi si Atan ko ito eh, fire department. So ano ito? Flashlight. Flashlight, tubig, power bank. So yun, tama yung tatlo. Then of course, yung mga nahihilo or medicine, lalo na may mga high blood, minsan kasi pag may immediate shock, ito mataas yung pressure ng blood mo. And maraming nangyayari dito. Then yung kit mo at least 72 hours. Sabi ni Atan at saka yung mga kasama mo, dito sir, dito tayo, dahil open. Then of course, yung mga wall, no? Mga pader na malalaki, huwag na kayong sumandal doon. Kasi pag sumandal doon, then tingnan mo sa taas, baka may mahulog na mga debris. So dapat alam mo yung safe spot. Asan kaya banda dito yung medyo safety spot. Kapitbahay ko malaking huli, so huwag ka nang tumakbo doon. So do not run there and doon ka mag-cover, then mag-collapse yun, ikaw ang tatamaan. There's no substitute pag mag-practice. Kahit sa speeches, pag magsalita ka sa maraming tao, walang substitute yung nagpa-practice ka. Kahit dito sa social media, minsan pinag-aaralan namin bago magsalita. But of course, yung ating experience, dahil dumaan ako sa radio announcer, nakakatulong. But I think yung practice is very, very important. Siguro, dapat i-share mo rin sa pamilya. Kasi hindi naman lahat ng family nakakalam eh. So, in one meeting, parang sabihin mo, mag-meeting tayo, ito yung atin, ito, anak, dito ka. Dito ka, pag maglindol, ito. Huwag kayong pumantod dyan sa malapit sa kuryente, sa wall. Then, dapat meron tayong mga medicines. Then, yung tinatawag nila duck, no? Duko ka, cover. So, parang ano, sa ilalim ng doon sa restaurant na kinainan ko, that time na to, may nakita akong kasama ko kumakain. Gumalong kagad siya. Pero medyo maliit yung table. So duck
Then, of course, cover and hold. But again, minsan hindi mo, mahirap kasi magkumpiyansa eh. So, pwede kang mag-duck, cover. Depende sa situation. Kung talagang malakas at wala ka nang mapuntahan, the best thing to do is really duck. Then, eventually, usually, hindi naman magtatagal yan. I do not know, ilang minutes yun. Siguro, mga 1 or 2 minutes yung lindol na yun. 1 or 2, well, you can gradually evacuate. But meron pang mga aftershock. So, ang lesson dito ay practice, practice, practice. Plano, plano, plano. And of course, prayer, 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 prayer. Ito yung panglaban natin sa earthquake. Now, very important din yung mga announcement. But usually, pag may mga earthquake, minsan napuputol yung mga kuryente. So, nawawalan. But very important yung cellphone. At saka yung power bank. Maraming nasisave yung cellphone, no? Pag mayroong mga emergency, nakakapag-text pa sila. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayang Hirang sa lungsod ng Davao. Mga kababayan, ang ganda ng Pilipinas. Dasal, dasal, dasal tayo na sana wag nang bumalik yung lindol at makapagtrabaho naman tayo. Now, dito here in Mindanao, a lot of LGU nag-declare ng work at home. Ang Davao City ayaw magkumpiyansa ni Mayor Baste. Talagang nag-declare siya ng work at home sa lahat. And we are very glad in Davao City walang casualty at saka dito very strict yung building officials. And congratulations to the building officials for being strict and makita mo for so many times malakas ang lindol. Walang talagang bumabagsak na mga building at limited yung mga damages. Bye-bye for now. Ang ganda ng Pilipinas. Danny Dayang Hirang. See you next time. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.